may ganire. Ang gaganda. At alam nyo ba, yung mga banderitas na yan, yan ang dahilan kung bakit naging asintado ako sa paggamit ng pellet gun nun. Eh di, eto na nga, sa isang kalye may nagpapalaro din. Di ko alam yung tawag doon, pero ganito yon. May nakasabit na buko ron na pinahiran ng pinulbos na uling, tapos may nakabaon na barya. Ang gagawin mo doon, pipila ka, tapos kapag ikaw na, tatanggalin mo yung barya na nakabaon sa buko. Gamit lang ang pangkagat mo. Kung ano yung mahugot mo, sa'yo na yun. Boom! 10 pesos. Boom! 11 pesos. Diba? Sulit. 10 pesos. Kapalit ng nayurakang dangal at isang linggong singaw. Pagkatapos makipaghalikan sa bukong salawahan, hubaran na. Magsisimula na yung takbong hubo sa kalye nila. Excited na excited kami. Pero hindi kami sasali ah. Nahihiya ako sumali nun, lalo na andun yung kaklase ko. Tapos siya hindi sasali. Baka bukas alam na ng mga gangster kung kaklase yung ginawa ko. Pero kung yung premyo 10,000 pesos, tas 5,000 sa mga hindi nanalo, sasali talaga ako. Pero sa ganun kalaking premyo, sigurado hindi lang bata ang magnanais na lumahok sa takbong hubo. Kaya, na-imagine nyo ba kung halimbawa nangyari yon? Huh? Proudly 50 years strong. This is life. Grabe yun. Magugulantang talaga yung mga tao kapag nakakita sila ng matatandang lalaki na tumatakbo habang nakahubad. Diyos ko. Tapos habang tumatakbo makikita mong kumakalog yung nakasabit nilang Longganisa. Meron? Wala rin po, sir. Kung ganoon, anong meron? OMG! Meron ako nakitang... espada ng katarungan. Kumanda na kayo mga kampo ng... Ha? Mga nakaubad! Kita yung... Enteng! Kanina pa tinatawag ng mama mo. Pre, tingnan mo may tumatakbong hubo doon. Labas yung bird. Wow, very good. Eto. Bird. Anong bird? Oh my kulay. Umaga-umaga makakita ka ng mga nakalawit na talong. O ano meron sa talong ko? Oh, hindi naman ikaw eh. Ayun oh. Yun oh, ang tataba ng mga... Buraot, may pera ka naman. O hihingi ka pa sa akin. Sige na, konti lang naman eh. James, tingnan mo. Saan? Yak, kulay violet na. Wala pong. Pwesto ko yan. Oh, bakit? Ako nauna rito ah. Ikaw, lupong. Pambihira naman oh. Pare, tignan mo yun oh. Wow, patirik pala ang araw. May nakatirik ng... Saging nga po, Manong. Yuko. Pabili nga po. Ano bang tinitignan nyo? Diyos ko, patawarin. Ang daming nakalabas na. Junjun, halika, tingnan mo. Bakit? Stop mo na, alam ko ganyan yan. Hoy!
O, yung mga naka-over sa labas, 10 feet. O, tayo. Ubus mo na. Tipirin mo yan, ha? Kainin mo, tipirin mo. Diyan ka. Ubusog ka ba, biya mo na yan. Ibalik mo na lahat ng laruan, manonood pa tayo. Buksan mo na. Grabe yun. Magugulantang talaga yung mga tao kapag nakakita sila ng matatandang lalaki na tumatakbo habang nakaubad. Diyos ko. Tapos habang tumatakbo makikita mo kumakalog yung nakasabit nilang Longganisa. Meron? Wala rin po, sir. Kung ganoon, anong meron? OMG! Meron ako nakitang... Espada ng katarungan! Kumanda na kayo mga kampo ng... Ha? Mga nakaubad! Kita yung... Beng! Kanina pa tinatawag ng mama mo. Pre, tingnan mo may tumatakbong hubo doon, labas yung bird. Wow, very good. Eto, Bird. anong bird? Oh my kulay. Umaga-umaga makakita ka ng mga nakalawit na talong. O ano meron sa talong ko? Oh, hindi naman ikaw eh. Ayun, oh. Yun oh, ang tataba ng mga... Buraot, may pera naman. O hihingi ka pa sa akin. Sige na, konti lang naman eh. James, tingnan mo. Saan? Yak, kulay violet na. Wala pong. Pwesto ko yan. Oh, bakit? Ako nauna rito ah. Ikaw, Lupong. Pambihira naman, oh. Pare, tignan mo yun oh. Wow, patirik pala ang araw. May nakatirik ng... Saging nga po, Mano. Yuko. Pabili nga po. Ano bang tinitignan nyo? Diyos ko, patawarin. Ang daming nakalabas na. Junjun, halika, tingnan mo. Bakit? Kadiri. Ganyan pala itsura kapag matagal ka ng tuli. Tingnan mo naman yung isa. Tayong tayo. Akala mo. Ice candy nga po, dalawa. Thank you. At ganoon mga kaibigan, tiyak na ganoon ka nakakagulantang makakita ng sorbete. Ting bang ting. Ting ting tang. Tam tam tang. Tam tam. Baka heartburn yan. Say Kreml S Cool Relief Liquid. Kumusta? Hindi talaga natin maiwasang madisgrasya eh, no? Tulad nung nagulungan ng tricycle yung braso ko. Ganito kasi nangyari nun. Nangyari to nung bata pa ako. Nakatakda na kaming umalis noon para sa family bonding. Nakaready na lahat. Kumpleto na kami sa labas. Nag-aabang na lang kami ng masasakyang jeep. Eh, sa lugar namin di naman ganun kadalas dumaan ng mga jeep. Kaya kinakailangan mo maghintay ng pagkatagal-tagal. Habang nag-aabang, nakita ako si Pinsan tsaka si Tito. Nagbabadya ring umalis. Pinsan, saan kayo punta? Sa palengke. Ganun kasi yung palaging ginagawa namin dati. Tsaka sa ganun din kami sinanay ng mga tito, lola namin. Na sa tuwing pupunta silang palengke, dalaan tricycle, tatanungin muna kaming mga bata ng, Oh, sino sasama? Siyempre, kaming mga bata, gusto namin pumupunta-punta kami sa ibang lugar. Kaya nakahiligan na talaga namin sumama sa tricycle. Kayo ba? Ganun din ba kayo? Eh di, ayun. Naiengganyo ako sumama sa tricycle. Kahit na may family bonding kami. Kinulit ko tatay ko na kung pwede sumama muna ako kila Pinsan. Hindi na. Lipat ako kay nanay. Tapos kinulit ko kung pwede sumama muna ako kila tito. Sasaglit lang naman sila sa palengke tsaka matagal naman dumaan yung jeep. Bahala ka. Hindi ka na namin niintayin. Sige ka.
Nung bata kasi ako, palagi kong tinatimeran kung gaano kabilis kami nakakapunta ng palengke gamit yung segundo ng relo. Kaya kampante talaga ako noon na makakaabot pa ako sa lakad namin. Hanggang sa nakapunta na kami sa palengke. Bumili pala sila ng 2 sakong bigas. Tapos yung pagkakasalansan, ganito. Eh di nagpadulas ako. Tapos ginaya naman ni pinsan. Tapos nagsalita na kami. Umupo nga lang kayo. Ikaw, Lindon, pasimuno ka eh. Hanggang sa umandar na yung tricycle. Ala, sige pa rin kami magpadula sa bigas. Di alintana yung panganib na pwede namin kaharapin. Nung nangangalahati na kami sa biyahe pa uwi, saktong ako na yung magpapadulas nun. Tapos naisipan ko magpakitang gilas. Tatambling ako. Pichan, kaya mo to? Iniisip ko kasi nun, safe naman ako kasi may nakaharang na sa ako ng bigas sa pintuan. Kaya hindi ako didiretso palabas. Kaya heto na. Kaya. Talsik ako palabas eh. Yung katawan ko hinahanap kung nasa ng direksyon ng gravity nung sandaling yun. Habang pinagmamasdan ko yung paligid sa di pamilyar na anggulo. Buti na lang may nakapitan ako sa tricycle bago ako tumilapon palabas. Kasi kung hindi, panigurado ulo ko unang tatalbog sa lupa. Eh, ang kaso, umaandar yung tricycle nun, kaya nagulungan ng tricycle ang braso ko. Ang lakas ng iyak ko eh. Pero hindi ako naiyak sa sakit ha. Sa katunayan, parang may nasahing nga lang yung braso ko eh. Naiyak ako sa takot. Kasi baka kung ano na mangyari sa braso ko. Baka pagdating sa ospital, putulin na lang bigla braso ko. Eh, ang bata-bata ko pa. Ika nga ng tropa mong mahilig mag-post ng meme. Overthink, malala. Ang lakas ng hagulgol ko noon sa gitna ng kalsada. Yung tito ko medyo nagpapanik na ng gigigil. Sino bang hindi, di ba? Kahit kasalanan ko yun, yung tito pa rin namin ang mananagot doon. Kaya nga galit na galit yung mga jeepney driver sa mga batang sumasabit sa likod, di ba? Kasi yung driver pa rin ang mananagot doon kung halimbawang na-aksidente yung mga bata na yon. Eh, ikaw ba gusto mong masisi sa kasalanan di mo ginawa? Sino ka, si Kristo? Eh di, ayun, napagalitan ako. Ang likod-likod mo kasing bata ka. Sama-sama pa kasi. Sumakay na kami, traffic na rin pala. Akala ko okay na, may binalikan pa si Tito sa sidecar. Tapos may inabot sa akin, kala ko kung ano na, yun pala. Pasaway ka talagang bata ka. Ang abdi ng kurot. Mas ininda ko pa yung kurot kaysa sa braso ko. Pagdating sa bahay. Wala na mga magulang ko. Di ko na sila inabutan. Eh di ayun, pina-check up agad ako. Hindi ko natanda kung kanino ako nagpasama nun. Tapos tinanong lang ata ng nurse nun kung masakit. Eh di sabi ko hindi. Tapos na. Tapos nun, muwi na kami. Tapos takip silim na nung dumating mga magulang ko. Nalaman nila yung nangyari kanina. Kaya nagpunta ulit kami ng ospital para magpa-x-ray naman. Sa kabutihang palad, wala namang nabali sa braso ko. Konting sugat at pamamagalang. Siguro kung naurang pa ng konti pwesto ng braso ko noon, baka malagim yung sasapitin ko noon eh. Sa bandang siko kasi yung part na nagulungan noon. Kaya di hamak na mas matibay yung part na nagulungang braso. Kasi kung bandang gitna yun, nako, baka nagdalawa na nga yung siko ng kanang braso ko noon. Kaya laking pasasalamat talaga namin, hindi ganun kalagim yung nangyari. Biruin mo, may kasama pa 100 kilong bigas sa loob yun. Kaya pakiramdam ko talaga nun, ako ay special. Pagkatapos magpa-x-ray, binigyan kami ng doktor ng ganito. Tataka nga ako kung bakit kailangan ko pa magsuot nun eh. Hindi naman kasi malala yung injury ko nun. Parang gasgas lang yung nangyari sa akin nun. Pagdating sa bahay, tinanggal ko rin agad. Kakangawit lang sa balikat eh. Sumunod na araw, tanong ni mama kung papasok ba ako, hindi na muna. Eh total, hindi naman ganun kalala yung injury ko. Sabi ko, papasok na lang ako. Tsaka nasa kanang braso naman yung injury eh.
Mabuti na lang kaliwete ako kaya hindi siya makakaapekto sa pagsusulat ko. Tapos dadaling ko na lang yung arm sling kung halimbawa mang kumirot. Pumayag naman. Sipag ko no? Kaya kinabukasan, pagdating sa school, kahit wala naman akong nararamdamang kirot sa braso ko nun, sinuot ko yung arm sling. Yeah, boy. Kaka-proud eh. Ha? Kuya Indo, na-disgrasya ka na nga, proud ka pa rin. Ewan ko ba? Pero para sa akin kasi dati, laking achievement nun. Familiar ba kayo sa rite of passage? Ganon eh. At yung aksidente na yun ang naging ritual para makatawid ako sa panibagong yugto ng aking talambuhay. Lupit! Ganap na akong tunay na lalaki. Kahit supot pa ako nun. At ang arm sling na ito ay ang simbolo ng aking katapangan. Pagpasok sa room, narinig ko yung mga tanong na inaasahan kong marinig. Ano nangyari sa braso mo? Nagbulungan ng tricycle. Tapos may 3 sakong bigas sa loob. Nabali. Hindi, matibay kasi buto ko eh. Masakit? Aray. Masakit? Ay, sorry. Akala mo talaga no? Makalipas ang 1 oras, tinanggal ko rin naman. Sakit sa balikat eh. Kaya sa mga tulad kong pasaway, shoutout sa inyo. Hindi talaga nating maiwasang madisgrasya no? Paano kapag sinaway, lalong gagawin. Ay, masira yung sapayan, bumaba ka dyan.